And we'd like to commend Senator Legarda for being consistent for her advocacy. And likewise, Mr. President, this representation filed an FOI bill. Doon po sa binanggit po kanina ni Senator Lacson about budget transparency, which includes promotion of transparency in government, includes live streaming of committee hearings, including the bicameral conference committee hearings. So with that, Mr. President, I move that we refer the privileged speech of Senator Legarda and all the interpellations and the manifestations thereon to the Committee on Environment, Natural Resources, and Climate Change. So any objection? There being none, motion is approved. Mr. President, next to take advantage of the privilege R is Senator Robin Hood Padilla. I move that he recognized for his privilege speech. Senator Robin Hood Padilla is recognized. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo, at sa ating pinunong mayorya. Bago po ako mag-umpisa, gusto ko lamang pong sabihin sa ating Senadora Loren Legarda na tayo po ay aksyon, hindi drama, kaya kinausap po tayo ni Senator Joel Villanueva at kami po yung nagkasundo na paunahin po kayo na magbigay ng privilege speech dahil kami pong dalawa ay naniniwala na kayo po ang pundasyon ng usapin ng environment at ng climate change. Mama, hindi ang salita, gawa yan. A'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako po ay hayaan niyong magbigay ng background sa akin pong gagawing pribilehiyo. Una, ang United Nations General Assembly po ay nagkaroon ng resolusyon numero 181. Ito po ay naganap noong 1947. Ito pong resolusyon na ito ay nagsasabi na magkaroon ng paghihiwalay sa bansang Palestino. Ang paghihiwalay po ng Arab at Jewish states. Ito po ay na-implement noong 1948. At dito po napagkasunduan na hiwalay na silang dalawa. Noong 1948 din po, May 14, 1948, nagkaroon po ng pagkilala sa State of Israel. At nito pong mga nagaganap na pangyayari, nakalulungkot pong isipin na ang State of Israel ay progresibo. Sila po ay masasabing isa na sa mga mayayaman na bansa at katulong natin, kasama natin, kaibigan natin at laging nasa tabi natin bilang isang bansa, ang Pilipinas. Ang nakalulungkot po, ngayon po, magmula noong Oktubre, ito po ang nagaganap sa bansang Israel at sa Palestinians. 60,933 na po ang namatay na Palestino. 150,027 na po ang Palestinong sugatan. At according sa UN, 28 children dying daily. At sabi din po, 147 people have died due to starvation. At 88 of them were children or infants, mga sanggol. Ngayon pong Setyembre, inaasahan po na tataas ang food shortages with more than 500,000 na tao po ang makaka-experience, makakaranas ng pagkagutom at malnutrition. At sa ngayon po, meron ng 4,500 amputations. Ito po ay yung napuputulan ng kamay, paa. Ang average po ay more than mga bata po,
didiretsahin ko na po, mga bata po ang karamihan sa mga biktima ng amputations. Ito pong mga figures na ito ay verified. 39,000 children in Gaza have lost one or both parents. Among these, approximately 17,000 children have been orphaned. Nawalan na po ng tatay at nanay. UNICEF has also estimated at least 17,000 children in Gaza Strip are accompanied or separated from their parents. Mga organisasyon po na katulad ng Save the Children nagsabi na karamihan po sa mga kabataan ay sinusuportahan na lang po nila ang kanilang sarili sapagkat ang kanilang mga magulang ay namatay na o napatay. Mga kasama, napakahilinaw po ng ating konstitusyon. Ang sinasabi po sa 1987 Constitution, Article 2, Declaration of Principles and State Policies. Section 2, the Philippines renounces war as an instrument of national policy, adopts the generally accepted principles of international law as part of the law of the land, and adheres to the policy of peace, equality, justice, freedom, cooperation, and with all nations. Malinaw po yun. With all nations. Ginoong Pangulo, mga kagalang-galang ng miyembro ng lupon na ito, ako po'y tumitindig sa pulpitong ito ngayong hapon bilang isang ama, bilang isang tao na nilikha ng Diyos, na kinikilala po ang regalo ng buhay at mga karapatan. Hindi po maikakaila na sa pinakamataas na antas na po ng pagkawala ng ating pagkatao ang nangyayari sa Gaza. Hindi po natin malilimutan, ayon po sa pinakahuling ulat, yung sinabi ko pong 60,000 mahigit na po ang namatay. Hindi po ito pelikula. Hindi po ito parang ang mga artista ay pagkatapos kunan ay tatayo, uuwi sa kanilang bahay, may bayad. Lahat po ng napapanood natin sa balita ay katotohanan. Tunay na buhay po at tunay na patay. Ilang bata na po ang gutom, uhaw, at takot, at tila ginawang sandata na po ng digmaan ang pagkagutom. Ito po, mga mahal kong kababayan, isang maiksing video. Panoorin po natin. Alam ko pong marami sa atin ayaw nang makita ito. Marami po ako nakakausap na mga mambabatas mula sa malaking kapulungan at sa ating kapulungan, sa mataas na kapulungan, ang nagsasabing hindi ko na kayang mapanood. Mga kababayan, hinihingi ko po ang inyong 3 minuto upang panoorin po itong video na ito.
Ayon po sa United Nations at sa iba't ibang humanitarian agencies, sila po ang nagsasabi. Ito na po ang isa sa pinakamatinding humanitarian crisis sa kasaysayan ng ating panahon. Isang bata po ang hindi nating malilimutan. Si Amir, 11 taong gulang. Naglakad po siya ng mahigit sa 12 kilometro upang kumuha po ng pagkain. Walang tsinelas, sugatan ng paa, sa ilalim po ng putukan para makakuha lang ng isang biskwit mula sa isang aid distribution site. Sa sobrang tuwa po niya, ay hinalikan niya pa ang kamay ng tumulong sa kanya. Hawak pa niya ang biskwit nang siya po ay barilin ng sniper. Namatay po si Amir. Isang batang gutom, hindi kalaban, hindi armado, isa lamang po sa 60,000 na inosenteng biktima. At si Donya, isang ina sa Gaza, sugatan at umiiyak habang yakap ang maliit na sapatos ng kanyang sanggol na namatay habang nakapila para humingi ng gatas. Ginuot ginang senador, bawat numerong binabanggit po natin ay uulitin ko, hindi po ito pelikula ni Angelina Jolie o pelikula ng mga sikat sa Hollywood. Ito po ay tunay na pagdurusa. Ayon po sa isang ulat din, ito daw po ay nagmumukha ng sistematikong pagpapahirap. Pagpapahirap para makakuha ng